Isang talagang kagyat at mahalagang pahayag mula sa Washington. Kinilala ni Donald Trump ang pagkatalo at nagsimulang umatras sa digmaan laban sa Iran. Habang ang kanyang kalihim ng depensa na si Pete Hegseth ay nagsasaad sa isang briefing na nanalo na ang Amerika, si Donald Trump mismo ay biglang hayagang nanghako sa Iran na hindi niya hahayaang maulit ang mga pag-atake ng Israel sa pangunahing Iranian gas hub na South Pars. Ipinakita ng Iran kamakailan na hindi laging realistiko ang mga banta ni Trump. Nagbanta si Trump na wawasakin ang gas field na South Pars kung muling aatakihin ng Iran ang mga pasilidad ng liquefied natural gas ng Qatar. Sa huli, inihayag ng Qatar na ang mga pag-atake ng missile ng Iran ay nagpatigil na sa halos 20% ng kakayahan ng Qatar sa pag-export ng LNG at nasira ang pinakamalaking planta ng paggawa ng liquefied natural gas sa buong mundo. Ngayon, sinabi ng Ministro ng Enerhiya ng Qatar na aabuti ng hindi bababa sa 26 bilyong dolyar at mula 3 hanggang 5 taon ang pagkukumpune. Walang naging tugon si Trump pero hindi lang dito nagtatapos ang kanyang pag-atras. Ayon kay Scott Bessent, kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos, balak ng White House alisin ang mga parusa sa langis ng Iran na nasa dagat para mapigilan ang pagtaas ng presyo. Handa na ang Estados Unidos alisin ang mga parusa laban sa kalaban na gusto nilang talunin. Ako si Alexei Pechi, talakayin natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa YouTube algorithm para maipakita ang episode sa mas maraming manonood. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News, may link sa video description. Doon kami nagpo-post ng mabilisang video. Kaya sisimulan ko ang episode na ito sa isang talagang nakakagulat na balita. Ayon kay US Treasury Secretary Scott Bessent, pinag-aaralan ng White House ang posibleng pag-alis ng mga parusa sa langis ng Iran sa dagat para mapigil ang pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa kanya, ginagawa ng administrasyon ni Donald Trump ang lahat, kasama ang pagpapahina ng banta sa ekonomiya ng kalaban sa digmaan para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng langis. Nasiyanang si Trump mismo ang nagsimula ng digmaan na iyon na nagdulot ng maraming malalaking pagkakamali. Ang presyo ng langis na Brent ay tumaas ng 10% sa loob lamang ng huling 24 na oras na nagdudulot ng lumalaking pag-aalala sa mga mamumuhunan. Ang presyo ng langis na Brent na yon ay nasa humigit kumulang $111 kada bariles. Halos 60% itong mas mataas kaysa bago ang digmaan. Narito ng mga pagsusuri at pagtataya. Maaring umabot sa $200 kada bariles, ngunit hindi na ito mukhang ganoon kaimposible. Sa huli, lumabas si Scott Bessent at nagsabi, sa mga susunod na araw, maaari nating alisin ang mga parusa sa langis ng Iran na nasa dagat. Abot ito sa mga 140 milyong bariles. Sa madaling salita, gagamitin natin ang langis ng Iran laban sa mga Iranian para mapigilan ang pagtaas ng presyo sa loob ng susunod na 10 hanggang 14 na araw habang ipinagpapatuloy natin ang kampanyang ito. Kaya, marami tayong mga paraan ng pagkilos. Gusto ko na tuloy tanungin, may bagong master strategist na ba sa White House? Isa na namang komplikadong plano, sabi niya, aalisin ang sanksyon sa mga Iranian para kumita sila para sa digmaan. Pero ito raw ay laban din sa kanila. Paano natin sila naloko? Sobrang kakaiba, pakinggan yan. Habang hindi makabenta ng langis ang mga kaalyado ng US sa Persian Gulf dahil sa pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz, pinapayagan naman ng US ang Iran na magbenta ng sarili nilang langis. Ngayon, tanong, ano ngayon ang magiging dahilan ng Iran para buksan muli ang Strait of Hormuz? Ano? Sa madaling sabi, dahil sa puwersa, natanggal ang mga parusa sa Iran. Kung epektibo ito, bakit titigil? Maaring ituloy ang pagharang sa Strait of Hormuz. Hindi makakabenta ng langis ang ibang bansa. Sasabihin ng mga Amerikano na aalisin na lang ang mga parusa at pabayaan ang Iran magbenta ng langis. Ayos na plano yan. Palatandaan ito na hindi na makontrol ang giyera ni Trump. Sa mga nakaraang linggo, nakontrol ng White House ang presyo sa pamamagitan ng iba't ibang garantiya at hakbang. Mga pangakong sasamahan ang mga tanker sa Hormuz Strait, ngunit hindi pa ito natutupad. Kanselasyon ng Jones Act sa US. Pansamantalang tinanggal ang parusa sa langis ng Russia. Ipaliwanag ko ito. Ang Jones Act ay batas na naguutos na ang kargamento sa pagitan ng mga panloob na daungan ng Amerika ay dapat isakay lamang sa mga barko ng Estados Unidos.
Ngayon, pwede na ang kahit anong barko. Pero kung titingnan natin ang sitwasyon sa mas malawak na pananaw, ang pagtanggal ng mga parusa sa langis ng Iran ay magiging isang napakagandang susunod na hakbang, quote-unquote. Iyan mismo ang hiningi ng mga Iranian sa negosasyon noong nakaraang taon. Ibig sabihin, pag-isipan ninyo ito. Ang administrasyon ni Donald Trump ay nagbibigay ng konsesyon sa gitna ng digmaan na hindi siya handang ibigay noong panahon ng kapayapaan. Kahit paano mo pakinggan, sa isyong ito, nanalo ang Iran sa lakas. Kapag handa nang alisin ng Estados Unidos ang sanksyon sa kalaban na gusto nilang wasakin, ito ang pinakamalakas na senyales na malaki ang maling kalkulasyon ni Trump. At ang sitwasyon ay hindi matatag. Ngunit, hindi pa yon ang lahat. Hindi inaasahan inihayag ni Trump na hindi na magsasagawa ng karagdagang pag-atake ang Israel sa pangunahing pasilidad ng gas ng Iran. Narinig ang mga komento ni Trump ilang oras matapos na tila layuning bawasan ng tensyon. Matapos niyang payagan ng Israel na umatake sa gas field ng South Pars. Sa kabuuan, ang pag-atake sa gas field ng South Pars sa Iran ay naging unang pagkakataon na umatake ang Israel sa mga pasilidad ng industriya ng gas sa Iran na may mahalagang papel sa ekonomiya ng Iran. At ang mahalaga dito, sinabi ng mga opisyal ng Israel at Amerika na ang pag-atake ay nakoordina sa White House at inaprubahan ni Trump. Mahalaga ito, tandaan ninyo. Ilang oras lang ang lumipas, naglunsad ang militar ng Iran ng 2 missile strike sa industrial na lungsod ng Ras Laffan, Qatar at tinamaan ang mga gas facility. Sa huli, sinabi ng ministro ng enerhiya ng Qatar na si Saad Al-Kaabi na ang mga missile strike ng Iran ay nagpatigil sa 17% ng kakayahan ng Qatar na mag-export ng liquefied gas. Aabuti ng 3 hanggang 5 taon bago ito maibalit at sa panahong yon, halos 13 milyong tonelada ang hindi magagamit. Sa ngayon, 2 sa 14 na linya ng produksyon at 1 sa 2 planta ng pagproseso ng gas patungong liquid fuel ang nasira. Ayon kay Al-Kaabi, dahil sa mga pinsala, mawawalan ng Qatar ng $20 bilyong na taunang kita. Nangganganib na ang supply sa Europa at Asia. Tantiyan ng Qatar Energy, kakailanganin ng hindi bababa sa $26 bilyong para sa pagkumpuni. Sa huli, iniulat na matapos ang unang pag-atake ng Iran gamit ang mga raketa noong Miyerkules ng gabi, nakipag-ugnayan ang mga opisyal ng Qatar kay Stephen Witkoff, sugo ng White House, mga kumander ng Central Command at iba pang matataas na opisyal ng administrasyon ni Trump. At hiniling nilang malaman kung alam na ba ng Estados Unidos ng maaga ang tungkol sa pag-atake ng Israel sa gas field sa Iran. 1 oras matapos ang ikalawang pag-atake ng Iran gamit ang mga raketa sa gas field ng Qatar, agad na naghayag si Trump na malupit na umatake ang mga puwersa ng Israel at tinarget ang gas field ng Iran. Dahil sa galit sa mga kaganapan sa gitnang silangan, mahalagang banggitin ang sinismo ni Donald Trump. Pagkatapos ay sinabi niya na, ang Estados Unidos ay walang alam tungkol sa particular na pag-atakeng ito at ang Qatar ay hindi kailanman sangkot dito at wala ring kaalam-alam na mangyayari ito. At ang totoo rito, talagang hindi alam ng Qatar ang tungkol sa pag-atake ng Israel lang maaga pero alam ito ni Trump, ngunit nagpasya siyang sabihin na hindi niya alam. Sa huli, si Trump bilang dakilang boss ay nagsabi, hindi na muling atake ang Israel sa napakahalaga at mahalagang gas field na ito, South Pars. Maliban na lang kung gagawa ang Iran ng padalus-dalus na desisyon na atakihin ang ganap na walang kasalanang Qatar, kung muling aatakihin ng Iran ng Qatar, ang Estados Unidos sa tulong man o wala o pahintulot ng Israel ay magdudulot ng malawakang pagsabog sa buong gas field ng South Pars. Sa lakas at kapangyarihang hindi pa kailanman nakita o naranasan ng Iran noon. Kung atakihin muli ang LNG plant sa Qatar, gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan. Pero mga kaibigan, naalala naman natin ang ilang mga deadline ng ultimatum ni Donald Trump kay Vladimir Putin, di ba? Patuloy pa rin ang digmaan ng Russia at Ukraine. Mahigit 1 taon nang nasa kapangyarihan si Trump. Ilang beses nang nagkaroon ng ultimatum at deadline. Samantala, nanawagan ang Iran sa kanilang mga kapitbahay na maging mapagmatsyag at mag-ingat. Dito ko natatapusin muna. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito at nais niyong suportahan ang ating YouTube channel, maraming salamat.
Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon, subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Napakadali lang nito. Lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito. O kaya naman ay may button sa ilalim ng video para mag-subscribe at maging sponsor o iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Ito ang pinakamadaling paraan para suportahan ang aming channel sa one-time na donasyon. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Iyon lang. Mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.